Rosalie, nakapagbotohan na ba ang mga House Justice Panel members sa sufficiency in substance ng reklamong impeachment? Aga, hindi pa nakakarating ang House Justice Panel sa botohan kung sufficient in substance ba yung mga reklamong impeachment ay inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga oras na ito. Giit ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, hindi uusad yung impeachment proceedings laban kay PBBM kung hindi sufficient in substance yung mga reklamong impeachment laban kay PBBM. Ibig sabihin yung mga aligasyon ba pasok sa mga impeachable offense na nakasaad sa ligang batas. Nagbigay din muna ng paliwanag yung kongresistang nag-endorso ng unang reklamong impeachment laban kay PBBM, partikular na si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay na nag-endorso sa unang reklamong impeachment na inihain ng abogadong si Andre De Jesus. Inisa-isa nito yung mga pinaniniwalaang ginawa ng Pangulo na maituturing na impeachable offense sa ilalim ng saligang batas. Kasunod nito, pinagtalunan naman ng mga miyembro ng House Justice Panel kung dapat bang kabilang sa pagtukoy ng sufficiency in substance kung may personal knowledge ng complainant at authentic records ang mga aligasyon sa unang impeachment complaint. Giit ni House Deputy Minority Leader at Acting Teachers Party Representative Antonio Tino, hindi sa puntong ito dapat ito pag-usapan kundi sa hearing proper ng impeachment complaint. Pero ayon naman kay House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, mahalagang maisama sa pagtukoy ng sufficiency in substance kung authentic ba yung mga attachment at records ng reklamo para maiwasan yung mga bogus na impeachment complaint. Napagdesisyonan naman ng House Justice Panel na isama ang determination ng authenticity ng attachment sa pagtukoy kung sufficient in substance ang reklamong impeachment matapos na makakuha ng 24 na botong sumusuporta rito at 21 hindi sumusuporta rito. Gayunman, Aga, merong ilang kongresista na nagpahayag ng pangamba na po pwedeng makabalam o makabagal sa proseso itong napagdesisyonan ng House Committee on Justice Panel at maaaring maapektuhan nito yung mga inihaing impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Sa mga oras na ito ay ang tinatalakay na yung unang impeachable offense sa ilalim ng unang reklamong impeachment na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay na maituturing na culpable violation o matinding paglabag sa konstitusyon at betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng publiko yung umano'y kidnapping at pag-surrender sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, Chairperson ng House Public Accounts, ang mga supporting documents ay mga news reports lang umano. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Co.